Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan nung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, panibagong batch ng mga reklamo ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Makalipas lamang ang higit isang buwan, mayroon na muling blunder, graft, malversation at iba pang complaints na kinakaharap ang Vice Presidente. Sa pagkakataong ito, si dating Senador Antonio Trillanes IV ang complainant kasama ang civil society group na The Silent Majority. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Kabilang sa mga ginamit na rason ay ang 650 million pesos na confidential funds o CF ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2023. Kung saan isinumite nila ang certified true copies ng mga dokumentong may kinalaman sa affidavit ni Ramil Madriaga na nagbunyag na nag-deliver umano ng malalaking halaga ng pera sa utos ni VP Sara. Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Una na ring isinumite ng kampo ni Madriaga ang kanyang sworn statement sa Office of the Ombudsman upang maimbestigahan. Bukod sa mga aligasyon ng confidential funds, inungkat rin ang umano'y paulit-ulit na pagtanggap ni VP Sara ng pera sa drug lord noong alkalde pa ito ng Davao City. Nanindigan din si Trillanes na hindi ito parte ng pamumulitika kundi paglalantad ng umano'y mga katiwalian na ginagawa ng pangalawang pangulo na nakakaapekto sa bansa. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. Ayon pa sa dating senador, paraan na rin ang pagsusumite nila ng reklamo upang udyokan ng Office of the Ombudsman at Anti-Money Laundering Council o AMLAC na silipin ang bank accounts ng Vice Presidente. Bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook. Ito, dinala namin sa Ombudsman. Wala pang pahayag ang opisina ng Vice Presidente patungkol sa inihaing mga reklamo ngayong araw. Pero sa pahayag ni Vice President Duterte kaugnay ng plunder complaints na isinumite noong Disyembre, tinawag nitong paninira ang mga issue na ipinupukol sa kanya na may layon umanong pagtakpan ang usapin ng korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.